apat ang tinanggap nitong si Reginald Velasco na impeachment complaint at yung pang-apat ang itransmit dyan sa Senado, doon muna tayo. Pagka walang katotohanan yun, isa lang pala, yan lang pala ang isinampang impeachment complaint laban kay BP Sara at yan lang ang ipinadala sa Senado, wala tayong problema. Ngayon, kung apat ang tinanggap na impeachment complaint ng House of Representatives, base sa ating saligang batas, dapat isa lang, kada isang taon, yung mga impeachable government official, hindi pwedeng sampahan ng 2 beses. May problema tayo dyan. Yun ho muna ang ating solusyonan. Yun ho muna ang ating pag-usapan bago natin na yung culpable violation of the Constitution, betrayal of... Huwag muna yan. Ano yan, kumbaga, liniliton yung mga kababayan natin. Punta muna tayo, kumbaga, back to basic tayo dyan. Doon tayo sa rules kung paano yung tamang paghahain ng impeachment sa isang impeachable official. Huwag muna tayo punta doon sa technicalities kung totoo nga bang nagbinitray niya yung public trust. Di ba? Meron siyang na-violate sa saligang batas. Huwag muna tayo doon. Ilan ang tinanggap na impeachment complaint ng House of Representatives? Sagutin natin yon. Pagkatapos noon, doon tayo magtutuloy-tuloy. Ngayon, kung doon pa lang sa pag-uumpisa, meron tayong problema. Abo, Senator Risa, tamang disappointed lang ho talagang mangyayari sa inyo. Yun ho yun. Well, hindi kasi kayo nagkaroon ng proper coordination doon sa maghahain, doon sa mga tatanggap. Okay lang sana naghain si ganito, naghain si ganyan. No? Sabi nito si Reginald Velasco, hindi na namin tatanggapin yan. May hinihintay kaming maghain ng impeachment complaint kasi matitenga yan Mag-uumpisa yung 1-year ban pagka-file ng impeachment complaint na yan. Hindi ho nila na-anticipate yun. Diba? Si Reginald Velasco, palong-palo din na matanggal niya itong si BP. Sige, file kayo, file. Sige, tanggap ng impeachment complaint. Maya-maya, anong nangyari? Naku, parang meron tayong dito, meron tayong problema. Di ba? Ano na yan, release na yan ni Rodante Marcoleta nung congressman pa siya kasi ngayon senador na siya. At tumanda-handa kayo pagka nag-umpisa na yan sa Senado. Sigurado, sasalansanin kayo ng mama na yan. Yung mga naghuhusay-husayan na walang nalabag, walang ganito, walang ganyan. Ang pinag-usapan, pag tinanggap ng ang tawag dito, Secretary General ng House of Representatives, ang impeachment complaint, i-refer kagad yan dapat sa Committee on Justice. Diba? Tapos pag-uusapan doon kung merong substance, kung merong sustansya, merong grounds yung mga isinampang... di ba ganun yun? Sa pagkakaintindi natin, correct nyo na lang kung mali ako. Kung mali kayo, edi tama kayo. Kung mali ako, edi tama kayo. Wala namang problema doon. Pagkakaalam natin doon nila i-identify o pag-aaralan kung meron ba sustansya yung mga complaint laban dito kay BP? Meron bang grounds talaga para i-transmit natin from House of Representatives papunta Senado yung mga complaint na yan, di ba? Iyon ang pagkakaintindi natin. Kasi hindi na pinadaan doon Di ba dapat pagtanggap ni i-refer na yan sa Committee on Justice. Hindi ho ginawa. Naghintay pa ng 4, tapos wala ng Committee on Justice, rectang Senado na. Tayo doon lang tayo sa rules. Hindi ho para dito na guilty ba si BP, hindi guilty si BP. Kasi pagka inumpisahan natin yung isang bagay na mali, lahat ho nang gagawin natin pagkatapos ng mali na yon, wala na hong tama, mali na ho lahat yun. Nakuha niyo ba mga kababayan? Ano ba, meron kang ina-assemble, bumili kayo ng kung ano man yan, Lego set. Kahit ano pa yan, ang laruan. Pagka inumpisahan nyo yung pag-assemble ng tama, hindi ho inumpisahan nyo yung pag-assemble nyo ng mali, hindi ho matatapos yung gagawin nyo na yan. Babalik at babalik kayo, babaklasin nyo lahat yan at uumpasahin nyo ulit doon sa back to basic. Doon sa pinaka-umpisa para malaman natin kung ano yung maling ginawa natin. Babaklasin nyo lahat. Ilan nyo yung hinabi? Bumili kayo ng aparador sa Shopee. Gagawin nyo. Naku, parang mali ata to. Ngayon, ay tinignan nyo yung, kasi ganyan ng mga Pilipino di ba? Mga bidabidahan. Alam ko yan, bira ng bira. Pagkatapos maya-maya, pagka hindi nabubuo, kukunin nila yung manual. Pag binasa nila yung manual, ay mali pala. Babaklasin na naman. Parang ganun lang ho yan mga kababayan. Babalik dyan sa House of Representatives, titignan nila yung manual, yung rules, ay dapat isang beses lang pala. Pero pa naman 2026, mabilis lang yan. Hintayin nyo na lang, file lang ng file. Wala nang problema yan. But kung ano pa man, tuloy ang laban para sa hustisya. Meron din tayong mga hakbang na nagawa na pasumpa
yung Senate President bilang presiding officer, nanumpa kami mga senador bilang senator judges, nag-issue ng summons para kina VP Duterte at yung kabilang panig na aprubahan namin yung rules of impeachment. Pero ano talaga, yung sobrang from out of left field yung approved motion na sabi nila, hindi ibig sabihin dismissed, pero sa mga sumunod na manifestations ni na senators, judges, Marcos at De La Rosa, kanila ring understanding at lumalabas na intensyon na suspended at saka dismissed or wala na tayong jurisdiction. So, do you think plano nila from the very beginning to remand, to return to the House? Kasi may mga ganun po even before. well, lumalabas na may ganung plano, whether how long ago it was or how recently it was, nag-materialize dun sa proposed motion nila na babala na namin ni Senator Judge Pimentel. Madam President, matulog na ho kayo. Ika nga kahit na ano pang gawin nyo, kayo naman, ano ba naman yan? Bigyan nyo naman ho ng dignidad ng Senado. Diyan ho kayo kasali diyan sa Senado. Hindi ho kayo kasama sa House of Representatives. Para kayo ang sumagot doon sa mga question kaugnay dyan sa impeachment na yan. Bigyan nyo naman ho ng katiting na dignidad ang chamber na kinabibilangan nyo. Diba? Respetuhin nyo ho ang Senado. Diyan kayo kabilang. Ang gusto kasing mangyari nitong si Risa Hontiveros, kahit mabalahura na Senado, kahit apurahin na Senado, diba? Kahit naipasa na lahat ng bola sa Senado, walang pakialam niya si Madam President. Gusto maging President niyan eh. Tawagin na natin siya Madam President para at least, diba? Madam President. Kaso hanggang dito lang, kumbaga, papauna na namin dahil hindi mangyayari. Uusugin namin, ika nga. Ito, Jinky Luis Rowe tayo. Rekta ho tayo sa nangyaring press con na itong si Baculaw kaninang umaga dyan sa House of Representatives. Okay? Articles of impeachment, which, according to you, is being returned by the Senate, was received already by the Secretary General. I hope you understand that the members of the prosecution panel here has no participation whatsoever in the proceeding of the Office of the Secretary General. Let's wait and see kung anong official information ng SecGen. But ano pong action po ng ating prosecution team? Tatanggapin po ba itong articles of impeachment, yung pag-remand? And what was your reaction to that while watching it last night? Well, in my opinion, as one of the member of the panel of prosecutors, to give way to the clarification which we want to seek from the impeachment court, I would defer receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience. Definitely, ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance and enlightenment first so we can properly comply with the order of the impeachment court. When you say you would like to seek guidance, may coordination na po ba with the Senate? Ano po yung ginagawa nating pag-usap sa kanila para maliwanagan po tayo doon sa mga orders nila? We will be drafting the necessary motion seeking for clarification of the order which they issued last night. So nakita po kasi namin kanina si Sergeant at Arms ng Senate kanina and wala pa pong nag-receive ng copy. So technically hindi po muna tatanggapin ng Kamara ang pagbabalik ng articles of impeachment and magpapasa po muna tayo ng tama ba, ma'am? To give way to our efforts to clarify first the order, in my opinion, I would defer receiving the articles of impeachment, including the order issued by the impeachment court. Excuse me. Yung tatanggap ng order po dito, kung mayroon man,
ay ang Office of the Secretary General. Hindi po namin alam kung ano ang magiging action ng Secretary General. Pero kung tanggapin niya, doon po kami magdi-decide. Be that as it may, kami po ay naniniwala na ang power to initiate. Ito si Boy Porpis. Itong mga ganitong klaseng party list, dapat ito yung mga tanggalin ng ng COMELEC pero makapit kay tambayan, hindi pwedeng tanggalin niya. Ginamit niya yung programa ng DSWD para manalo. Pero kung gawin mong pangalan ng party list mo 3-piece, 2-piece, hindi mananalo yan. Ginawa niya 4-piece di ba? Kasi ayuda yun kaya nanalo. Ng impeachment complaint ay nasa House, lalo na pag pinirmahan ito, in-endorse ng isang congressman at pinagbutuhan sa plenaryo. Itong nangyari dito, hindi lang itong ordinaryong impeachment. 215 of our members signed the impeachment complaint. Kaya first time ito na nangyari na may return sa atin. Kaya nangangailangan tayo ng clarification po dito. Bagamat prosecutors po kami at impeachment court sila, naguguluhan pa rin kami. At hindi namin maintindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin. Ano po ang gagawin namin? Yun po ang isang bagay na kailangan namin maliwanagan. Sir, second to my last question na lang po. Some legal experts po are saying na instead of following the Constitution, itong mga senators po natin, they're creating legal issues po. And will you challenge this po ba? Itong ginawa po ng Senado sa Supreme Court, itong pag-remand, is this abuse of discretion na po ba? Ito pong sa ngayon, ang desisyon ng House Prosecution Panel is to submit clarification muna. So with respect to other legal remedies, hindi pa namin to na pagdidesisyonan until such time ma-receive namin yung sagot sa clarification. Kong Chua, you also mentioned kanina nagtataka kayo dun sa ginawa ng desisyon ng Senado at sila pa yung nagmosyon o mismong mga hurado. And you quote, sinabi nyo po, sila na yung parang nag-aabogado mismo kay VP Sara Duterte. How optimistic are you po na there will still be a fair and impartial trial? Well, yun po ay personal opinion ko. Hindi ko po alam kung ano yung opinion ng aking mga kasama. And in fact, nung aking rin pong personal na opinion, ito pong ginawa na pagbalik sa amin ng articles of impeachment ay sa aking paniniwala ay unconstitutional. Dahil wala naman po ito, excuse me, wala naman po ito sa kanilang... Maraming nag-ano sa atin, send ng picture ang ganda ng bakasyon ng mama na yan. Kapangyarihan at ito po ay inaasahan natin na kung meron man mga motion na gagawin, ang gagawa po nito ay yung sa defense. Kaya yun po ay aking personal na opinion. Anyone? Okay na po, thank you. Thank you, Marian. Isa Ubentanyo Umali from GMA-DCWB. You're recognized. Isa. Lumabas. Report. Big Sumintak from Net25. Magandang hapon po. May we know now kung ano na ang status ng article of impeachment in your point of view na kagabi po ay dinicide nga po ng impeachment court na mayroong mga nakita silang mga procedural lapses and constitutional question doon sa 7 article of impeachment kasi pinoint out din nung mga nagsulong ng motion, particularly Senator Alan Peter Cayetano, yung first, second, and third impeachment.
Sa tingin po namin, yung nangyari kagabi ay parang produkto ng compromise nila sa Senado. Paano silang matapos matapos yung usapin. Pero sa kabuuan ay tuloy ang impeachment, ang proceedings, ang trial. Kasi pinasagot na po yung ating Vice Presidente at binigyan siya ng 10 days to answer. Ibig sabihin, buhay na buhay dahil pag sumagot ng ating Vice Presidente ay matutuloy na. Bagamat, nandun na tayo sa period na patapos na ang 19th Congress at magsisimula na yung 20th Congress. Sa amin naman, may gusto silang hinging certification. Palagay ko po gusto lang nilang makasiguro, pero makikita po natin kung masatisfy kami sa hinihingi nila, wala namang problema nga yun. Parang certification requirement lang. At any rate, it is presumed that our duty has been, there's the presumption of regularity in the performance of official functions. Lahat ng nasa gobyerno, yan po ang presumption. At maliwanag ito na 215 na nag-endorse sa impeachment complaint. So, ang take namin, tuloy po ito. So, in your point of view as prosecutors, particularly Congressman o Woman Luis Trumam, na nag-acquire na ng jurisdiction yung impeachment court dahil pinadala na ng summon ang respondent. Pero hindi kaya yung summon na yon pending the action of the Senate last night na kine-question nila yung regularity ng article of impeachment, hindi kaya yun magamit ng depensa para questionin nila na anong sasagutin nila doon sa summons? Well, in fact, the article of impeachment was remand to the House of Representatives. Under the rules, and even in ordinary courts, not just the impeachment court, yung service ng summons, that triggers acquisition of jurisdiction. And that is why I said earlier, we welcome this development. Bagaman naguguluhan po kami dun sa order kagabi, we are happy and thankful to the impeachment court because finally, the summons has been served already to the Vice President. Nako. And as I have stated, this only shows tuloy na tuloy ang impeachment trial. Pero base ho sa pagmumukha nyo, Congressman Jinky, parang di ho kayo kumpiyansa sa mga lumalabas sa bunganga nyo na tuloy na tuloy. Paano pagka binalik nyo? Mayroong nagsabi sa Senado o nagkita kayo ng defense, sinabi niya, teka, sabi ng defense, pang-apat na yan eh. Anong nangyari doon sa tatlong impeachment complaint na tinanggap nitong si Sec Gen? Ito si Secretary General Velasco, di ba? Anong nangyari doon? Papalitan na natin yung rules? Unlimited ang pagtanggap ng impeachment complaint ng Sec Gen? Yun na rules eh. Rules kayo ng rules. Doon muna tayo sa pinakaunang rules bago tayo magpunta doon sa pangalawang rules. Nasatisfy ba natin yung unang rules? Na isang impeachment complaint kada isang taon ang pwedeng tanggapin o pwedeng i-process ng House of Representatives. Doon muna tayo, pag-usapan muna natin yun. Hindi ganito lang. Isang impeachment complaint lang ang pwedeng ihain sa impeachable government official sa loob ng isang taon. Na-fulfill ba natin yon? Ito bang i-transmit sa Senado, yan bang kauna-unang impeachment complaint na tinanggap ng House of Representatives? Laban dito kay VP. Na-fulfill yung condition na yon. If yes, punta tayo sa next. I-refer sa Committee on Justice para pag-aralan kung merong grounds, merong substance yung reklamo. Na-fulfill yun, punta tayo sa
nakakuha ng boto o nakakuha ng pirma sa mga congressman yan na impeach si BP Sara. O punta tayo sa next step. Tignan natin, iisa-isahin natin yung ibinigay na alituntunin ng saligang batas sa pag-i-impeach ng isang impeachable government official. Hindi yung nakaapat kayo, last day, minadali nyo, isinend nyo sa Senado na kung may problema tayo dyan. Rules kayo ng rules, hindi nyo naman sinusunod. I wish to believe na yung hinihinging certification ng impeachment court is only a clarification or perhaps affirmation ng naging compliance ng Senate when we filed the impeachment complaint. But I wish to humbly invite the attention of the people to the ruling of then presiding officer Juan Ponce Enrile. That was during the time of the impeachment trial of Chief Justice Corona. Ang sabi po niya doon sa resolution, when there is compliance in the two basic requirements, that is the signature by at least 1/3 of all members of the House, and there is the verification, the filing of the impeachment complaint already enjoys presumption of legality. And that cannot be questioned anymore unless there is strong controverting evidence. Napakaliwanag po niyan. And I believe that this is still a very good law which should guide our impeachment court. No? Gusto ko lang pong balikan yung inyong question kanina. Anong status ng articles of impeachment considering that there are efforts to return? I humbly believe that the case is very much active and alive. Why? No less than the order of the Senate last night stated that the case is not dismissed, not terminated. Ibig sabihin, buhay na buhay ang kaso, pending sa impeachment court, reason also kung bakit kami man po ay nagtataka kung bakit ibabalik ang articles of impeachment dito sa House of Representatives. One last point from my end. Ma'am, since we know na co-equal body ang Senate at saka House of Representatives, the House of Representatives will initiate the impeachment. The Senate will be the trial court. Since na kine-question nila yung legality or the constitutionality of the impeachment complaint or article of impeachment, hindi ba ito isang insulto sa co-equal body? Yun, isa rin po yun sa aming pinagtataka dahil normally po, ang magtatanong po niyan o magko-question niyan, yung mga abogado ng respondent. Kaya nga po kami po naniniwala na ito po ay hindi sakop sa trabaho ng impeachment court dahil yung pagko-question po ng mga legality ay dapat po ay sinasagot o tinutugon po ng korte at hindi po. Ito ang irony dito. Nakita niyo ho ba yung nakuhang boto nitong si Joel Chua? Mahigit 100,000. Ngayon kini-question niya ho yung mga senador na kung saan ang mandatong ibinigay sila sa kanila ng sambayan ng Pilipino talagang nationwide kung tawagin. Milyon-milyon ho ang mga boto niyan. Respetuhin niyo ho yung naging botohan.
ng Senado. Kasi kung palsipikado ang motion na yan, hindi naman boboto yung mga senador na walang interes, ha? Hindi kagaya ni Risa at nitong si Coco. Yun ho yun. Yan ang problema sa mga congressman dyan sa House of Representatives. Nakakuha lang ng tag-100,000 boto kung makakumasta akala mo kung sino. Kulang na lang, diktahan pati mga senador. Yan ho ang problema natin dyan. Di ba? Yan ang problema natin dyan. Kailangan sa mga susunod na panahon, tanggalin yung pagiging entitled nitong mga congressman na to. Yung kung pagsalitaan nila, yung mga senador na hinalal ng buong Pilipinas, hindi ho nung iilang mga Pilipino lang. Hindi ho natin minamaliit yung 100,000 bumoto dito kay, don't get me wrong, ika nga. Hindi ko minamaliit. Ang sinasabi ho natin dito, tingnan nyo ho mga kababayan kung gaano kataas ang tingin nitong mga congressman na to sa kanilang sarili. Pagka silang gumawa ng aksyon dyan sa House of Representatives, kahit na talagang nagsusumigaw na ang pagiging problemado at palsipikado, hindi sila dapat questionin. Yung i-release na motion na kung saan valid naman. At kung hindi man pa tayo pabor o pabor tayo sa impeachment, talagang sasabihin natin valid yan. Kahit hindi pa si VP Sara ang ini-impeach, kahit si Tambaluslos pa. Anong punta muna tayo? Back to basic muna tayo, ika nga. Huwag ho natin madaliin to. Kasi kung naghahanap talaga tayo ng kaliwanagan, ika nga, accountability, di ba? Accountability, sigaw kayo na sigaw ng accountability. Tingnan muna natin kung yung paghahanap natin ng accountability, inumpisahan natin ng nasa tama. Doon ho muna tayo. Mr. Kuya Germs. Ng impeachment court. Can I add to that? Bagamat kami po ay co-equal body, ang House at saka ang Senate, sa pagkakataon pong ito ay medyo naiba kasi impeachment court na sila at prosecutors po kami. Kaya parang nakikita natin parang sa husgado, may mga orders ang korte. Ngayon, kailangan din kami mag-clarify dito. Pero sa dulo ay kailangan ang taong bayan mapakinggan po dito. Kaya kung kinakailangan makinig kami at gumawa ng mga hakbang para matuloy po ito ay gagawin po namin bilang public prosecutors. Thank you, Vic. Gab Lalu from Inquirer Online. Please proceed with your questions. Sir, natanong na po, sir and ma'am, natanong na po kasi yung tungkol sa yung pagiging quasi-judicial ng impeachment court na merong mga proseso na ina-adopt yung impeachment court na galing sa mga regular na courts. Pero pwede kaya maging dahilan po ng Senate na dahil hindi naman sila korte, pwedeng mag-motion yung mga members ng yung mga senator judges. Pwede kaya maging dahilan yun. Kasi technically po, sa korte, di ba, hindi naman po nagmo-motion ng judge. Tumatanggap lang po sila ng motion. Pero dahil... Brad, teka lang. Ano sila? Senator judge. Di ba? Senator judge ho sila. O kung meron silang motion, lahat ho sila pwedeng magsalita dyan. Yan na naman, dinidiktahan nyo na naman na Senado at ang dumidikta pa dito, ang nag-feed ng pagdidikta sa mga senador, hindi man ho yung mga congressman na kasama sa prosecution. Yung mismong mga media na nagtatanong dyan, sa bagay, kada tanong dyan, may pera dyan eh. May pera sa tanungan sa press con, higa nga. Isang tanong lang ho dyan, nako. Pagka ikaw nasa medyo respetado at maingay na pahayagan o istasyon, pagka binigyan ka ng tanong, pagka ikaw linatag mo ng maayos yan, talagang napag-usapan sa media, balita ko may bonus ka pa dyan. Quasi-judicial po, pwede po kayang mangyari yun? Nako, may nautak nito mga... Or I mean, pwede... Sorry. Napunta lahat sa tiyan eh. Hindi po nilang ma-justify po yun. Medyo naiintindihan ko po yung pinanggalingan ng pagtatanong ninyo kasi nung nag-oath pa lang sila kailangan silang maging impartial, di ba? Doon sa oath pa lang ng mga senador na nagko-constitute sila na impeachment court. Pero nakikita naman po natin na pwede nilang gawin kasi
ginawa nga na nga kagabi. Pero whatever it is, kami pa rin ay may respeto sa kanilang proseso at nagagalak din po kami na ipagpapatuloy po ito. Kaya nga, binigyan na ng summons ang ating Vice President. Second question po, nung meron po kasing previous briefing na sinabi ni Representative Zamora na hindi ipupull out ng House yung articles of impeachment from the Senate. Dahil walang mechanism sa 1987 Constitution to do that. Is this sentiment shared by everyone? Or would it be the basis of the clarification? As far as the prosecution panel is concerned, no? Maliwanag naman po sa Constitution. The House of Representatives has the exclusive power to initiate all impeachment cases. Tapos na po ang trabaho ng House of Representatives in as far as initiating complaint is concerned. Hindi po tama na ito'y aming amyendahan at lalong hindi tama na ito'y aming withdraw. As a matter of fact, the ball now is in the hands of the Senate, whose mandate by the Constitution is to try and to decide. And by deciding, dalawang bagay lang po yun. It's either they acquit or they convict. Last question po from my end. Naintindihan po namin yung courtesy na ina-extend ng prosecution panel sa impeachment court, just like in any other legal proceeding. Pero siguro to break the ice, gaano pa po kahaba yung pasensya nyo? Ang dami na po kasing nangyari na parang delay, ganyan. Dapat po nung February ang... Anong pasensya? Anong pasensya, Brad? Siguro nang bayad na itong reporter. Anong pasensya? Dapat concern kami sa feelings ng mga walang yan. So dapat